Dahil sa sakit ay nagsimula ng gumalaw ng kakaiba ang ahas at sinubukan agad nitong tumakas sa ating bida at sa kanyang mga kasama. Muntik nang tamaan ng buntot nito si Chon pero mabuti na lang ay nakaiwas siya dito. Gamulong ang ating bida para mabilis siyang makatayo at sinabi sa ahas na hindi niya ito patatakasin. Tumalon ito papunta sa likod ng monster at nang makabuelo ng maayos ay sinubukan nitong saksakin ang ulo ng ahas. Nasaksak ng maayos ng ating bida ang ulo ng nito kaya lalo itong nagwala at kumilos ng kakaiba. Nung bumababa na si Chon mula sa ulo ng monster ay meron itong nakitang kakaiba sa kanyang gilid. Gusto sana niya itong kunin agad pero inisip nito na hindi pa ngayon ang tamang oras dahil pwede silang mapahamak lahat kung hindi siya nag-focus sa laban. Sinigaw na ng ating bida sa lahat ng kanyang kasama ang kanilang plano at dahil nagawa nila ito ng maayos ay nakulong nila ang ahas sa isang maliit na kuweba. Naglakad papunta sa ulo ng monster ang ating bida at bumuelo ito ng maayos para matanggal ang napakatigas na sungay nito. Sa isang mabilis at malinis na hiwa ay natanggal ni Chon ang isang sungay ng ahas at kitang-kita ito ng mythical creature. Dahil doon ay naglabas ng makamandag na aura ang monster at sinubukan agad nitong atakihin ang lahat ng nandoon. Buti na lang ay handa doon si Dan kaya sinalubong niya ang dila nito at tinusok agad bago pa siya matamaan. Dahil sa nangyari ay napasigaw ng makakas ang mythical creature sa sakit. Napansin naman iyon agad ng ating bida kaya mabilis itong tumalon at sinaksak ang mata ng ahas. Hindi pa rin ito sumusuko kaya kahit nanghihina ay naglabas ito ng makamandag na lason para walang makalapit sa kanya. Hindi naman tinablan doon si Chon kaya lumapit ito sa harap ng nanghihinang ahas at ganamit ang 24 Plum Blossom Sword Arts para tapusin na ito. Pagkatapos ng ilang minuto ay makikita natin na nakuha na ni Chon ang lahat ng sungay at daladala na niya ito sa kanyang likod. Pinaalala nito kay Dan ang kanilang kasunduan na isa lamang ang sa kanya dahil iyon lang naman ang kailangan niyang ipakita sa kanyang pamilya. Alam naman iyon ni Dan at yumuko ulit sila ng kanyang mga kasama sa harapan ng ating bida para magpasalamat sa lahat ng tulong nito sa kanila at babawi din ito sa kanya balang araw. Nung narinig iyon ni Chon ay tinanong nito agad si Dan kung pwede na ba niya itong kunin dahil meron siyang hihinging pabor. Kung pwede daw ay wag niyang sasabihin kahit kanino na tinulungan niya ang mga ito sa pagtalo ng Seven-Horned Serpent. Sinabi din nito na pabor din naman ito para sa kanila dahil hindi maganda para sa kanilang imahe kung sasabihin nilang nanghingi lang sila ng tulong sa isang tao lamang. Pumayag naman doon si Dan at sinabi sa ating bida na hinding-hindi niya ito sasabihin kahit na kanino at ganun din ang kanyang mga kasama. Nung wala ng problema ay sinabi na ni Chon na sabay sabnay na silang umalis sa lugar na iyon para wala nang mapahamak. Pero, bago pa sila makapaglakad ay meron agad naramdamang mga poisonous insect ang ating bida na nagtatago sa gilid. Dahil doon ay binaba muna nito ang kanyang mga dala para tapusin ito saglit. Tutulungan sana siya ni Dan pero sinabi lang sa kanya ng ating bida na mag-focus na lang siya sa depensa. Alam ni Chon na pagod na ang lalaki dahil sa laban nila ng mythical creature kanina kaya wag na lang daw muna siyang umatake. Makalipas ang ilang sandali ay marami nang natalo ang ating bida kaya bumalik na ito sa kanyang mga kasama. Kinuha nito ang pana sa kanyang bag na dala ng kanilang kasama dahil ito na ang gagamitin niya para ubusin ang mga natitirang insekto. Dahil hindi sikat ang pana at walang malakas na taong gumagamit nito ay tinanong sa kanya ni Dan kung seryoso ba siya sa kanyang gagawin. Hindi na ito sinagot ni Chon at ginamit na lang niya ito para ubusin ang mga natitirang monster. Hindi naman makapaniwala si Dan at inisip na ibang klase talaga ang kanyang tagapagligtas. Mabilis silang nakalabas sa Aloe Mountain dahil mabilis lang tinatalo ng ating bida ang lahat ng humaharang sa kanila. Nagpaalam na sa isa't isa ang lahat at sinabing magkita na lang ulit sila sa hinaharap. Nung hindi na natatanaw ni Chon ang mga ito ay sinabi niya sa kanyang sarili na kailangan na niyang bumalik kung saan nila tinalo ang mythical creature. Pagdating niya doon ay sinabi niya na patago niyang tinanggal ang core ng Seven-Horned Serpent para walang makakita dito. Ang kailangan na lang niyang kunin doon ay ang nakita niya na kakaibang bagay habang nilalabanan niya ang ahas kanina. Hinanap niya ito sa ilalim ng mga bato at nung nakita na ito ni Chon ay nagpasalamat ito dahil hindi ito nasira. Dahil gawa ang lalagyanan nito sa isang matibay na gamit ay maganda daw siguro ang nakalagay sa loob nito. Binuksan na ito agad ng ating bida at nagulat ito dahil meron itong laman na Lost Martial Arts Book.
Ito ay ang 10,000 Green-Eyed Poison Arts at sinasabing ito ang poison martial arts na sikat noong unang panahon. 150 years ago, nalaman ng mga martial artist kung gaano kalakas ang poison arts kaya hinanap nila ang librong ito pero walang kahit na sino ang nakakita dito. Kahit ang Dark Heavens faction ay hindi ito natagpuan sa dati niyang buhay at nandito lang daw pala ito sa Poison Blood Valley sa Aloe Mountain. Napangiti na lang ang ating bida dahil sa sobra niyang kaswertehan at sinabing nakauwi na din siguro sa kanila ang young master na si Dan. Dahil doon ay aabot na sa Dark Heavens faction ang balita na natalo ni Dan ang Seven-Horned Serpent kaya pupunta sila sa lugar na iyon para siguraduhin ito kaya kailangan na niyang umalis. Pagdating ng mga ito sa mythical creature ay wala na naman silang inabutan kundi ang bangkay nito. Hindi alam ng lalaki kung ano ang nangyayari at natatakot ito dahil hindi niya alam kung paano ito sasabihin sa kanyang amo. Sinigaw nito sa lahat ng kanyang kasama na halugbugin nila ang bawat sulok ng lugar na iyon dahil isa lang ang kinuhang sungay ni Dan Hasong kaya maaaring nandoon pa ang anim. Makalipas ang ilang sandali ay tinawag siya ng isa niyang kasamahan at sinabing meron siyang nakitang pana na malapit doon. Nagtaka naman ang kanilang leader dahil alam nito na hindi gumagamit ng pana ang mga taga-Dayangkang sect, posibleng hindi daw talaga si Dan ang tumalo sa mythical creature o kaya naman ay merong tumulong sa kanyang gawin iyon. Bumalik naman na ang ating storya kay Chon at makikita natin na dumating na ito sa Yunnan, Dehong. Habang naglalakad-lakad ay hinahanap nito kung nasaan ang branch doon ng Golden Merchant Organization. Makalipas lang ang ilang sandali ay nakita na ito ni Chon at pumasok na ito sa loob. Nakilala naman agad siya ng bantay at sinabi nito na inaasahan niya ang pagdating ng ating bida. Inabot na agad nito ang kanyang dala sa bantay at sinabing tinago niya ang 5 pang ganun malapit sa lugar na iyon. Sinabi ni Chon na kailangan itong hanapin mismo ng bantay at ipadala agad sa head merchant kasama ang kanyang sulat bukas ng umaga. Inabot din nito ang isang piraso ng papel at sinabing nandoon ang sulat niya para sa head merchant at ang lokasyon kung saan niya tinago ang natitirang mga sungay. Nung naintindihan na iyon ng bantay ay dinala na nito ang ating bida sa libreng kwarto para doon magpahinga. Nilagay na ni Chon ang core ng Seven-Horned Serpent sa kanyang harapan at binasa ang 10,000 Green-Eyed Poison Arts. Una muna niyang kinain ang core dahil patataasin daw nito ang kanyang mastery sa poison arts ng hanggang 20%. Unti-unti nitong ginamit ang core at makalipas ang napakatagal na panahon ay natapos na din siya sa wakas. Nadama nito ang pagbabago sa kanyang katawan at sinabing mas lumakas pa lalo ang resistance niya ngayon sa lahat ng uri ng lason. Napansin din ni Chon na meron pang konting natira sa kinang core na kanyang ginamit at inisip kung ano kaya ang kanyang gagawin doon. Dalawa ang naiisip niyang pwedeng gawin. Ang una ay pwede niyang pataasin ang kanyang internal energy at pasukin ang unrestrained realm o kaya naman ay pwede niyang gawin ang bone metamorphosis. Inisip niya itong mabuti at sinabi na uunahin na muna niyang gawin ang unrestrained realm. Naalala kasi nito na kukunin din naman niya ang Great Snow Mountains ginseng kaya doon na lang niya gagawin ang bone metamorphosis. Humiga na ito sa kanyang kama para umpisahan agad ang pagpasok sa unrestrained realm. Nung nandoon na ang ating bida ay napansin niya na pamilyar ang pakiramdam na iyon pero hindi niya maalala kung ano. Dumiretso lang ito sa paglalakad kahit hindi nito alam kung saan siya pupunta. Makalipas ang ilang sandali ay meron siyang nakitang puno na kilala lang sa Mount Hua. Lumapit ito at hinawakan niya ang puno at dahil doon ay bigla na lang pumasok sa kanya ang kakaibang lakas. Makalipas ang ilang sandali ay bumalik na sa totoong buhay ang ating bida at bumangon na rin ito sa kanyang kama. Hindi na nito maramdaman ang core ng Seven-Horned Serpent kaya inisip nito na tagumpay ang kanyang ginawa. Nung sinubukan ito ni Chon ay sinabi niya na tama nga ang kanyang iniisip dahil naramdaman niya ang dumadaloy sa kanyang aura. Nagtaka lang ito dahil asul ang kulay ng kanyang inilalabas at hindi na violet. Paglabas ng ating bida sa kanyang kwarto ay sinalubong siya agad ng isang bantay at kinamusta siya nito agad. Bago ito sumagot ay tinanong muna niya ang lalaki kung ilang araw siyang hindi lumabas. Sinabi ng bantay na 3 araw daw hindi nagparamdam ang ating bida at hindi na nga daw nito alam ang gagawin dahil akala niya ay kung ano na ang nangyari sa ating bida. Nung makapag-usap na ng maayos ang dalawa ay sinabi na rin sa kanya ng lalaki na nakuha na niya ang mga tinago ni Chon at napadala na niya ito sa head merchant kasama ng kanyang sulat.
Nagpasalamat naman sa kanya si Chon at sinabing kailangan na niyang pumunta sa Zizeng ngayon pero babalik din siya pag natapos na niya ang kanyang gagawin. Mabilis na lumipas ang ilang araw dahil makikita natin na nakadating na agad doon ang ating bida. Kailangan na niyang umpisahan agad ang pag-akyat dahil malapit daw sa tuktok nito matatagpuan ang kanyang hinahanap at hindi lang ito basta-basta ang bundok. Habang naglalakad ay napapansin ni Chon na dama-dami na ang mga bangkay na kanyang nakikita. Nasa kalahati pa lang daw siya ng bundok pero ganun na daw karami ang kanyang nakikita. Inisip nito kung ano kaya ang rason ng mga ito para isakripisyo nila ang kanilang mga buhay para akyatin ang bundok na ito. Bigla namang naputol ang kanyang iniisip at napalingon siya sa bandang likod dahil meron siyang narinig na kakaiba. Hindi niya gusto na meron siyang makakasalubong sa pag-akyat ng bundok kaya dahan-dahan lang itong sumilip. Nakita niya ang isang lalaki na nakabalandre sa yelo at parang mawawalan na ito ng malay. Napahinga na lang ito ng malalim dahil ayaw talaga niyang magkaroon ng kasama pero hindi niya maiwasang tulungan ang lalaki. Nung tumayo ito ay napahawak na lang sa ulo ang ating bida at inisip na hindi na sana niya sinagip ang lalaking iyon. Sino ba naman daw kasi ang makakaisip na isa pang lama ang kanyang makakasalubong at galing pa ito sa Potala Palace? Ang mga lama ay isang martial arts group na gumagamit ng bare-handed martial arts at makikita ang mga ito sa Zizeng region. Kilala ang mga lama sa kanilang baluktot na prinsipyo at masasamang ugali at ang mga galing sa Potala Palace pa ang pinakakilala. Sa madaling salita, walang magandang mangyayari kung sasamahan siya ng kalbong iyon kaya sinabi niya dito na maghiwalay na sila ng landas. Sinabi naman nito na hindi pa nga niya nababayaran ang ginawa sa kanyang pagligtas ng ating bida kaya kung maaari daw ay sabay na sana silang umakyat sa bundok. Tatanggi na ulit sana si Chon pero sinabi sa kanya ng monk na kabisado niya ang daan papunta sa taas dahil napuntahan na niya ito dati. Tinignan niyang mabuti ang kalbo at inisip na hindi naman siya kaya nito at mas mapapabilis pa siya kung meron siyang kasamang may alam sa lugar. Pumayag na ang ating bida at sinabi sa matanda na susundan na lang niya ito kaya mauna na siyang maglakad. Lumipat naman muna saglit ang ating storya sa Dark Heavens faction at makikita natin doon ang kanilang leader. Nanginginig lang ang kanyang mga tauhan na nandoon dahil tinanong sila nito kung bakit wala sa kanila ang Eternal Flame Carp at ang Seven-Horned Serpent. Makakagawa daw sana sila ng 7 napakagandang espada gamit ang sungay ng ahas at mapapalabas sana nila ang mga elders ng Siyam na Great Sect kung napunta sa kanila ang 2 core ng mga ito. Nakakatakot nitong sinabi na dahil matagal na siyang sumusunod sa leader at madami na rin siyang naging kontribusyon ay bibigyan pa siya nito ng isa pang pagkakataon at huwag daw sana niya itong sasayangin. Sa panahon ng Yuan Dynasty, ang Lamaism ay isang malaking relihiyon at kilalang-kilala ito ng mga tao dahil sa lakas at impluwensya nito. Pero, masyado nilang pinagtuunan ng pansin ang pagkuha ng kapangyarihan at iyon ang sanhi ng kanilang pagbagsak. Sa panahon daw ngayon ay ang mga lama na galing sa Potala Palace ang may pinakamasamang ugali sa lahat. Habang nagkikwento pa ang matanda ay inisip ni Chon na nagkaroon siguro ito ng problema sa Potala Palace dahil iba ang kanyang ugali at iyon siguro ang rason kung bakit siya nasa Snow Mountain. Sinabi din ni Kalbo na kanina pa siya nagsasalita at tinanong nito kung ano ang pangalan ng ating bida. Sinabi naman ni Chon na hindi sila masyadong close para doon at isipin na lang daw nila na magkasabay lang sila sa pag-akyat ng bundok. Pabiro na lang sinabi sa kanya ng monk na napakasuplado naman ng ating bida at kagaya niya ang mga lama sa Potala Palace dahil ganon siya nila ituring. Pagkalipas ng ilang oras ay dumating na rin sila sa babang bahagi ng tuktok ng bundok. Agad namang nagpasalamat sa ating bida ang monk dahil tiniis daw nitong samahan ang makulit na matandang iyon. Tumingin si Chon sa paligid at napansin niya na parang pamilyar ang mga nandoon. Bigla namang sinabi sa kanya ng monk na sa Lamaism, meron silang batas ng maawang meditasyon at ang tawag dito ay exchanging words. Iyon daw ang kabaliktaran ng breathing technique ng Zhongyuan na pag-inhale ng positibong enerhiya at pag-exhale ng negatibo. Sa exchanging words, hinihigop nila ang pain o ang negatibong enerhiya at nileslabas nila ang happiness o ang positibong enerhiya. Ang Great Snow Mountain daw ay kilala din sa pangalang Mountain of Death at puno daw ito ng paghihirap, sama ng loob, at panghihinayang. Nakangiti lang nitong sinabi kay Chon na pumunta siya sa Great Snow Mountain para maramdaman niya ang mga iyon. Hanggang doon na lamang daw siya at tinuro nito kay Chon kung saan ang direksyon ng kanyang pupuntahan.
Naintindihan na ito ng ating bida kaya hindi na ito nagsalita at yumuko na lang sa harap ng monk para magpaalam. Makalipas pa ang ilang sandali ay dumating na din doon ang napakaraming kalbo. Tinawag nila ang monk na kasama kanina ng ating bida at ang kanyang pangalan pala ay Chongkapa. Pabiro lang nitong sinabi sa mga dumating na ambilis naman nilang nakasunod sa kanya sa Great Snow Mountain. Nilinggan na sila ng matanda at tinanong kung ano ang kailangan nito sa kanya. Sumigaw naman ang isa doon at galit na sinabing nababaliw na ba siya dahil malapit na siyang mamatay. Nilabas nito ang kanyang skill at sinabi kay Chongkapa na kung sinunod lang niya ang kanilang mga utos ay hindi sana sila dadating sa ganun. Nagalit na rin naman ang matanda at sinabing hindi na tama ang ginagawa ng Potala Palace at ng Lamaism dahil hindi na nila alam kung ano ang tama at ano ang mali. Hindi naman iyon nagustuhan ng kalbo kaya pinatahimik niya si Chongkapa at lalong nilakasan ang kanyang teknik. Tuloy-tuloy lang sa pagsasalita ang matanda kaya sinugod na siya ng galit na monk at sinabing ito na ang katapusan niya. Nung malapit na sa kanya ang kamay ng kalbo ay pumikit na lang si Chongkapa para tanggapin ang kanyang katapusan. Pero, napadilat ito dahil narinig niya ang ating bida na nagsalita at sinabing napakaingay naman sa lugar na iyon. Pinigil nito ang nagwawalang monk sa pagpatay sa nakasama niya kanina at tinanong nito kung sino ang ating bida. Ayaw nitong sabihin ang totoo niyang pangalan kaya sinabi lang nito sa kanila na isa lamang siyang manlalakbay.